Newsom looking for the penetration. Finds a mid-range, shot is up. A beautiful move by Chris Newsom. Brownlee comes up with it. Final 90 seconds. Now JB finds Ramos. He'll fire a three and some again. Tucks that one away and it's back to a 15-point deficit. Magandang araw mga Karim! Sa video na ito, tatalakayin natin ang posibleng epekto ng pagbabalik ni Kai Sotto sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa darating na FIBA Asia Cup sa Agosto. Ano ang kanyang magiging kontribusyon at ano ang mga hakbang na dapat gawin ng Gilas upang makabawi mula sa mga pagkatalo? Siguraduhin panoorin ang video hanggang dulo para malaman ang kabuuang update. Si Kai Sotto ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa isang ACL injury na nakuha niya habang naglalaro sa Japan B-League noong Enero. Ayon sa mga ulat, maaaring abutin ng hanggang 1 taon ang kanyang rehabilitasyon pero maraming mga kababayan natin ang naniniwalang makakabalik siya sa FIBA Asia Cup sa Agosto. خليل هيقف خليل هيصوب خليل بيسجل خليل بيبدع الله الله خلي عينك عليه Metwali of the handoff. Oh, great drive there. Mula nang mawala si Kai Sotto sa lineup, nahirapan ang Gilas Pilipinas sa kanilang mga laro. Sa katunayan, natalo ang team sa 4 sa kanilang huling 5 international games mula sa Doha International Cup hanggang sa FIBA Asia Cup qualifiers. To 5 points personal. Smooth move, Ling Ting Chin. Cool, calm and collected. Steps into the mid-range. Ito ang ilan sa mga epekto ng pagkawala ni Kai Sotto sa lineup. Una, pagkawala ng inside presence. Bilang isang 7'3 center, nagbibigay si Kai ng matibay na depensa at rebounding na kasalukuyang kulang sa team. Pangalawa, offensive contribution. Sa kanyang huling 4 na laro bago ang injury, nag-average si Kai ng halos 16 na puntos, 13 rebound at halos 4 na assist kada laro. For the three. Brownlee now. Now hands it away. Fajardo gets Philippines first. Points Upang on the board. makabawi mula sa mga sunod-sunod na pagkatalo, narito ang ilang hakbang na maaaring isagawa ng Gilas Pilipinas. It's another 3-point shot. They want to foul on that one. Brownlee forced a miss. Pagpapaigting ng depensa, kailangang pagtuunan ng pansin ng team defense upang matumbasan ang kawalan ng isang dominanting shot blocker tulad ni Kai. What is happening here? And the shot doesn't go off for Newsom. They can go to single digits here. Timmer, shot got blocked on the way through. Pag-develop ng perimeter shooting, ang kakulangan sa perimeter shooting ay isang malaking issue na dapat tugunan upang mapalawak ang opensa ng team. Pagtutok sa chemistry at teamwork. Dahil sa limitadong oras ng pagsasanay, mahalaga ang pagkakaroon ng magandang samahan at komunikasyon sa loob ng court. Ang pagbabalik ni Kai sa Agosto ay walang kasiguraduhan. Kung sakali mang hindi siya makabalik, kailangan ng Gilas na maghanap ng bagong player na pwedeng ipalit sa kanya na magbibigay ng malakas na presensya sa loob ng court. His second. That's the first 3 for the Red Warriors. Mayora Brown, top shot and a foul. Yeah,
Donna Bain has been shooting the lights out here, but a quick answer coming from QMB after that top putback. Isa sa mga pinakamaingay na pangalan bilang posibleng dagdag sa lineup ng Gilas ay si Quintin Milora Brown o QMB. Danwich, they're going to have to find some sort of offensive execution, and again, you think Joy the Light is part of that. Nice feed. Who's on the ball now? Terrific rebounder. The Memphis feet. Boy, he has missed a couple right there, but gets his own miss, throws it up and Put it through. Si Quintin Milora Brown ay isang Filipino-American player na naglaro sa Vanderbilt Commodores sa NCAA. Siya ay 6'10" at kilala siya bilang isang solidong rebounder at rim protector. Brown, 18 points. With Melora Brown, let's defend. Having a great job breaking the pressure there. Wow, Melora Brown. That was textbook coming down the stretch. Oh, the shot clock going down. Jordan Wright, Melora Brown, too easy. Trap. That Aiden runs a lot. They'll mix up their coverages. They'll mix up their trapping. Bukod dito, mayroon din siyang mahusay na court awareness, bagay na malaking tulong sa isang team tulad ng Gilas Pilipinas. 24 years. Oh, you're doing something right. I promise you that. Lawrence brings the ball up. Furman. Against UE. So that's something in the back of the heads as well of the Red Warriors. Kagulangan with the fake. Milora Brown putting it in. A 4-0 run for the UE Red Warriors. Hyundai Stargazer, let the future move you. Quick basket ni Quintin Milora. Sa nalalapit na FIBA Asia Cup, mahalagang magkaroon ng concrete plan ang Gilas Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: adaptasyon sa bagong lineup. Dahil sa pagkawala ni Kai, kailangang mag-adjust ang team sa bagong rotation at playing style. And we can expect to see a motivated Justin against New Zealand in the single. That one. Blocked by Brownie and then the JB. Pocket back. Soto. Regain possession. Paghahanda laban sa malalakas na kalaban. Pag-aralan ang laro ng mga top teams sa Asia upang makabuo ng epektibong game plan. At ang mental toughness. Palakasin ang mental fortitude ng mga players upang makayanan ang pressure sa mga crucial na laban. Bagamat isang malaking dagok ang pagkawala ni Kai Sotto, hindi dito nagtatapos ang laban ng Gilas Pilipinas. Sa pamamagitan ng tamang paghahanda, pagsasanay at suporta mula sa ating mga kababayan, kayang bumangon ng ating team at makapagbigay ng karangalan sa bansa. Patuloy tayong sumuporta sa Gilas Pilipinas. Kayo mga Karim, ano ang dapat gawin ng Gilas upang maipanalo ang kanilang mga susunod na laban? Sino sa palagay nyo ang nararapat ipalit kay Kai Sotto? At ano ang mga adjustments na dapat gawin ng team? I-comment nyo na yan sa baba at ating pag-uusapan. Salamat sa inyong panonood mga ka-hoopers. Baka pwede nyong i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!